24 years old siya. Nakapagtapos siya ng elementary. Kick out daw siya sa eskwelahan. High school dropout. No? High school dropout siya. So, wala siyang masyadong educational attainment. But, you went into detail on how much she's worth. She's worth billions and billions of pesos. Hindi po ba? Kong Dan. Yes. Oo. Medyo unbelievable talaga eh. Medyo, alam mo kasi yung sinasabi niya, okay, yung Lucky South 99 kasi, sila nag-apply ng lisensya. Tandaan natin, lisensya lang tong Lucky South 99 eh. So, yan ang inayos ni Pagcor license, Cassandra. no? Oo, yung tinatawag nating IGL, yung tinatawag nating POGO. Kumbaga sila yung humingi ng lisensya, binigyan sila ng lisensya, sabi ng Pagcor, sige, mag-operate kayo, Lucky South 99. Mag-operate na kayo, so mag-operate na sila. So, kinuha nila yung Whirlwind Corporation. Kasi ang Whirlwind Corporation, meron silang lupa, meron silang mga buildings, meron silang infrastructure. Doon sila nag-operate ng kanilang POGO. So, kaya yung Whirlwind sa yung Lucky South 99, dapat magkakaiba mga may-ari niyan. But it turned out na Lucky South 99, yung mga incorporators doon, si Cassandra, siya yung nagsimula nung pag-negotiate ng Lucky South 99, hindi sila Stephanie Mascareñas muna, tapos sila Roland Lynn Paterna, tapos siya, and then lumipat siya sa Whirlwind Corporation. So sa Whirlwind Corporation naman, syempre mas ano yun eh, kumbaga mas juicy yun eh. Why? Kasi assets yun eh. Yun ang asset, yun ang lupa, yun ang real estate, yun ang infrastructure. Doon na-involved yung 46 buildings, andun yung mga mansyon. So doon siya dinala ng mga Chinese na to. At 58% yung kanyang ownership doon. At kung titignan mo, assessment to in-assess na to ng PAOK. Ang in-assess nila doon sa property, sa lupa, lahat, infrastructures, 2.5 billion. So, kung yan yung sa mansyon. Yan yung sa mansyon. Pero hiwalay pa yung 46 billions doon sa di ba? 46 buildings. 46 buildings in ilang ektarya yung lupa. Yes, pagkakaalam ko sa hektarya ng lupa parang mga 10 yan eh. If I'm not mistaken, ano. So in other words, kasi doon nagsisinungaling na siya eh, na sinasabi niya na wala siyang kinalaman sa Lucky South 99. Samantalang nagbayad siya sa Pagcor para sa Lucky South 99 noong 2023, noong July. 3 beses siya nagbayad doon. More than $500,000. Dollars? Oo, dollars. Yes. Yan yung kasama po niya si Attorney Roque na po. Yes, nagbayad siya doon ng cash na $50,000 according kay Altenco. Tapos nagbayad siya ng 200 nung November. Nagbayad din siya ng $100,000 I think nung August. So there are a lot of documentary evidence that pinpoint to her as the one holding the money. Oo. So, pero Kong Dan, she's the holder, she's the gatekeeper of the money. But were you able to establish who really bankrolls it? Kasi, I don't know, I'm skeptical na I don't think na even if she's the 58% holder, na siya talaga po yung may pag-aari. Na-establish na ho ba na is she just really the gatekeeper? Is she really the sole holder? Meron na ho ba kayo mga pangalan na sa tingin nyo, ang mas mataas po sa kanya, na talaga yun ang may pagmamayari o yun ang talaga ang yung nagpapaanda, kumukumpas doon po sa mga negosyo po doon sa loob? Si Duan Wu, saka si Xiang Ji. Si Duan Ren Wu, saka si Xiang Ji. Si Xiang Ji, money launderer talaga yan. Na yan sa Singapore. Si Xiang Ji. Okay, ito si Duan Wu, na sinasabi niya kasama niya doon sa bahay, doon sa mansyon, no? Ano rin siya, incorporator din siya ng Whirlwind, 20%. So basically, ang pag-aari ng Whirlwind Corporation, si Duan Ren Wu, saka siya, si Cassandra. So, itong Xiang Ji naman, incorporator din nila. At money launderer to. Siya supposed to be yung big boss, di ba? Big boss na nakatakas, na ang dinaanan yung mga tunnel under. Yes, oo. So, tanong, anong connection nito sa mga pinag-uusapan nating mga link? Okay. So, diyan mo na malalaman kung sino sila Duan Wu, sino sila Xiang Ji, anong connection nila doon sa mga drugs. Nagpasok ba? Nagbenta ba mga drugs at ginamit dito sa POGO? So may mga issue dyan na papasok doon sa POGOng yan na in connection sa drugs. Sina Hong
Hong Jingyang. Hong Jingyang. Nagkaroon niya ng bank transaction according sa pinail ng AMLAC. Yung bank account ni Hong Jingyang, na kapatid ni Michael Yang, nag-transact sila ni Alice Go. Hong Jingyang, kapatid ni Michael Yang. Yeah, oo. Na Yes, dating kapatid ni economic Michael advisor ni Pangulong Duterte, correct? Oh, yes, oo. Ngayon ang tanong, sa Bamban yan hindi naman yan kay Cassandra. Correct. Diba? Okay. So malalaman natin kung anong link noon. Si Wesley Go na shota naman. Ni Cassandra. Ni Ito naman, Cassandra. shota. So 80s naman your shota, Kongdan. Sige, ano na. Okay. Sige, And okay. then there's another issue that we have to dig deeper, that there was a news that a certain Rose Nonolin was there. Hindi, doon sa Porac, bago yung magkaroon ng rate, andun yung mga gamit niya, something like that. So, that we have to dig deeper. So, that's the reason why probably by the next hearing, we will be exploring the issue naman noong mga drugs na pinapasok sa mga pogo. Let's get together, Sunday 25, Sunday 25.